Araw mga kajak, so meron tayo ibababang transmission ng Ford EcoSport yung sa kabila kasi nga ay nararamdaman yung ating customer na nag-stack up yung kanyang tinatawag na shifting. Minsan mabagal ang takbo, minsan bigla bibili, so nakakatakot. Sabi, so ibababa natin at check up natin kung anong problema at i-cleanin na rin natin. So nag-o-offer tayo dito mga kajaka ay yung tinatawag na refresh, lalo na sa mga EcoSport Ford Fiesta, yung may mga dual clutch. So ang ginagawa natin, nililinis natin yung laman ng dual clutch at shift fork para sa ganun hindi gumanit yung shifting. So hindi naman ganun tamaan ang singilan natin dyan. So mag-PM lang kayo. Ipakita ko yung mga paglilinis natin mga kajaka. So ito na mga kajak, naibaba na yung transmission at lilinisan natin. Ayan. So ayan, marumi at i-cleaning natin. Sir, ito natin yung transmission natin, ililinis natin. Sobrang dumi na yung kanyang transmission. At ito naman yung dual clutch mga kajak. So binubugahan natin to ng blower para malinis at matanggal yung mga napudpud na ayan dyan sa tinatawag na clutch disc, no. Meron yan reverse na disc at saka yung forward na disc. So ayan, tignan nyo, i-reset natin yung makita nyo yung mga pin na yan. So hindi basta-basta yan at pagka binaba mo itong dual clutch, nire-reset yan, tatlong pin na yan, nire-reset din niya yung sa ibabaw. Yung nasa ilalim na pin, nire-reset din natin yan para sa ganun. Ayun, tignan nyo mga kajak, ayun, papasok yung mga yan. So anyway, ayan, nalinis na rin natin to, nabuga na rin natin, na-reset na rin. Ibabalik na lang natin mamaya para sa ganun ay okay na. So refresh na yung yung laman loob ng ating transmission para pagkasalpak natin ayos na ayos. So ganun lang. Ito pa, kasama sa linis yung mga tinatawag na shift fork. Ayan, so kailangan hugasan natin yan, linisan natin maigi para sa ganun may balik to yung tinatawag na release bearing. Ayan, linisan din natin yan para sa ganun ay tumagal pa lalo, no. Actually ito napalitan na namin after 1 year ata, nagpalinis ulit si sir para sa ganun sigurado ulit. Ayun, so nilinis natin lahat yan at pati yung mismong housing ng transmission. Ayun, nilinis natin lahat para mamaya salpak na. Ayan yung ating tinatawag na dual clutch. So ayun mga kajak, yan, tumatanggap po tayo ng refresh ng transmission. Yan, binabaklas natin ng buya, binababa at i-reset natin, resetting, programming, cleaning. Ayan, mag-PM lang kayo mga kajak, no, para sa ganun ay tumagal yung ating mga transmission. Actually ang advice ko 50,000 kilometers, ipa-refresh na ulit. Parang kasama na yung mga throttle syempre na previous na yan, nilinisan namin yan. Ayan, linis na throttle body. Ito na, malinis na at binalik na natin kanya mga shift port tsaka release bearing, no. So yan, linis. Mamaya ibabalik na natin ito lahat sa mismong sa sasakyan para sa ganun ay ayos na. So napakalinis na. So napakaganda, nagre-refresh tayo ng transmission para sa ganun tumagal palalo. Every 50,000 kilometers pwede na i-refresh mga kajak. Yung iba 30 pwede, no. Ayan, binabalik na natin ang kanyang dual clutch na natin to na reset. Ayun, so ganun mga kajak, mag-PM lang kayo para sa ganun tumagal yung mga transmission ng dual clutch pagka kini-cleaning. Alright, after natin malinis na salpak, test drive tayo. So ayan mga kajak, na-cleaning na natin yan, nalinis na. Actually napalit din tayo pala ng yung actuator. Pumapalya na rin kasi yung actuator niyan. So nagpalit na rin tayo ng actuator para sa ganun sulit na sulit kasi pumapalya. Upon checking ay
pumapal na rin ang actuator niya. So, ayan. Oh, mga kajak, after test drive, sulit na. Okay na yung ating sasakyan. Ayan, ayos na. So, meron pa dito isang EcoSport na ginagawa. Okay.